May mga lugar sa Pilipinas na halos araw-araw nating pinupuntahan para kumain, para maglibot o magpalamig. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na sa loob ng mga mall na yan, may simbahan na mas maganda pa kesa sa ilang kilalang churches sa bansa? May chapel na parang nasa ibang bansa ang design. May mga mukhang art gallery. At meron ding mga lugar na tahimik kahit nasa gitna ka ng sobrang daming tao. At ang pinaka nakakagulat, marami sa mga ito, baka napuntahan mo na pero hindi mo lang napansin. Sa video na to, ipapakita natin ang top malls sa Pilipinas na may pinakamagandang simbahan. Mula simple pero nakakagaan ng pakiramdam hanggang sa mga kapilyang literal na masterpiece. Pero ang tanong, saan ka ba dito madalas magdasal? Mr. D. Number 13, Galleria South, San Pedro, Laguna. Sa bayang ito, tinayo ang lifestyle mall na Robinson's Galleria South sa lote na humigit kumulang 38,000 square meters. May 4 na palapag at higit 70,000 square meters na total gross floor area. Bahagi ng disenyo ng mall ang isang maliit na chapel at roof garden na nagsisilbing oasis, isang tahimik na lugar kung saan makakapagsimba o makakapagdasal ang mga mamimili habang hinihimaya ang kanilang shopping list. Ang kombinasyong ito ng kapaligiran at pananampalataya ang dahilan kung bakit kasali ang mall na to sa listahan. Ang chapel nito ay ang Teresa of Calcutta Chapel. Nakaka-relax maglakad dito. Imagine pagkatapos mo mag-groceries, akyat ka lang sa roof garden at may maliit na kapilya na handang tumanggap ng iyong dasal. Parang nasa ilalim ka lang ng langit. Literal. Number 12, Parokya ni San Jerome, Emiliani at Santa Susana, Alabang Town Center. Isa sa paborito kong puntahan, makikita ang St. Jerome Emiliani at Santa Susana Parish. Ayon sa ibang reports, kilala ang simbahan dahil sa makulay at stained glass windows at intricate interiors at nagsisilbi itong spiritual na hub ng komunidad. Ang address nito ay nasa parking lot ng Alabang Town Center sa Commerce Avenue, Muntinlupa. Sa labas ng simbahan, kitang-kita pa rin ang buhay na mall. Kapag pumunta ka sa ATC, para sa shopping, hindi mo isiping may ganito kagandang simbahan sa gitna ng parking lot. Ang mga bintanang may makukulay na salamin ay parang mga paintings. Pwedeng-pwede pang mag-photo walk pagkatapos ng misa. Number 11, Mary Mother of Hope Chapel, Landmark, Makati. Madalas din ako dito, guys. Ito ay matatagpuan sa ikalimang palapag ng Landmark Makati Commercial Center sa Ayala Center, Makati. Ang website ng Mass Schedule Philippines ay naglilista ng misa araw-araw. Karamihan ay 12:15 p.m. to 5:30 p.m. at may oras para sa kumpisal tuwing Biyernes. Ito ay may sariling Facebook at YouTube live stream para sa mga hindi makapunta ng personal. Alam nyo ba na isa ito sa unang chapel na nasa loob ng department store? May children's room, may mga komportable at mga kneeling pads. At kahit confession rooms meron din. Kaya nga tinawag itong Mary Mother of Hope dahil pagpasok mo pa lang, ramdam mo na yung pag-asa. Number 10, Mary Mother of Hope Chapel, Landmark, Trinoma. Ito'y makikita sa Landmark Trinoma sa Quezon City. Pero mas malaki ito. Ayon sa architecture firm SNG Design Enterprise, ito ang pangalawang chapel ng Landmark at may seating capacity na higit 2,000 na tao. May children's room din na kayang maglaman ng 400 kids at may adoration chapel sa tabi. Dalawang layunin ng disenyo: pagbigyan ang dami ng mga debotong nagsisimba sa mall at gawing komportable para sa mga pamilya. Sa sobrang laki ng chapel na to, para kang nasa maliit na katedral sa loob ng mall. Perfect para sa mga mass weddings, baptisms, o kahit simpleng pag-uusap kay Lord pagkatapos mong bumili ng electronics sa Trinoma.
Number 9. Chapel of the Sacred Heart of Jesus, Power Plant Mall. Sa Rockwell Center, Makati, matatagpuan ang Chapel of the Sacred Heart of Jesus. Ang opisyal na website ng Splendor Church ay naglalarawan ito bilang kapilya sa 5th floor level ng Power Plant Mall na may regular na misa at bahagi ng Archdiocese of Manila. Madali itong puntahan mula sa escalator ng grocery area. Bagamat simple ang disenyo, nagbibigay ito ng tahimik na lugar sa gitna ng marangyang Rockwell. May kakaibang ginhawa ang pakiramdam ng pagdarasal sa gitna ng high-end boutiques at coffee shops. Number 8. Chapel of Eucharistic Lord, SM Mega Mall. Isinama ng mall na ito sa kanyang 2008 Bridgeway expansion ang maganda at malawak na Chapel of Eucharistic Lord. Ayon sa reports ng SM Prime, ang kapilya na nasa itaas ng palapag ng tulay sa pagitan ng Building A at Building B ay kayang upuan ng 1,000 devotees. Ginagawa ito kasabay ng paglikha ng bagong dining at shopping areas para may lugar ang mga mamimili ng makapagnilay-nilay. Kapag ikaw ay nasa Ortigas at galing sa trabaho, minsan try mong dumaan dito para magdasal at magpasalamat bago umuwi. Napakalaki nito at may magandang ilaw. Hindi mo akalain na nasa mall ka pa rin. Number 7. St. John Paul II Chapel, Parkal, Asiana City. Ang Parkal ay bagong mixed-use mall sa Asiana City. Sa kanilang page, binanggit na ang St. John Paul II Chapel ay nasa 6523 Bradco Avenue sa kanto ng Emmaus Street. May misa tuwing Sabado ng 5 p.m. at tuwing Linggo ng 10 a.m. at 5 p.m. Sinasabing ang chapel ang isa sa pinaka-inaabangan dahil nagbibigay ito ng tahimik na espasyo sa gitna ng modernong commercial district. Parang may secret garden sa gitna ng business district. Perfect ito kung galing ka sa kasal, sa isang nearby hotel, o pagkatapos mo kumain sa mga restaurants ng Parkal. Number 6. Archdiocesan Shrine of Jesus the Way, the Truth and the Life, Mall of Asia Complex. Tinayo ang simbahang ito upang tuparin ang pangarap ni Santo Papa Juan Pablo II matapos ang World Youth Day 1995. Ayon sa kasaysayan ng shrine, si Henry C. ang nag-donate ng lupang pinagtatayuan nito at ang simbahan ay pinagsisinayangan noong July 9, 1999 ni Cardinal Sin at iba pang obispo. Matatagpuan ang shrine sa loob ng Mall of Asia Complex sa Coral Way at ginugunita nito ang milyong-milyong dumadalo sa misa sa Luneta noong 1995. Noon, unang beses kong bumisita dyan, hindi ko maiwasang maalala ang people power at ang mga pangyayari sa Luneta. Ang shrine na ito ay parang paalala na ang malls ay maaaring maging lugar ng pag-asa at pananampalataya. Number 5. EDSA Shrine, Shrine of Mary, Queen of Peace. Tinayo ang EDSA Shrine sa intersection ng EDSA at Ortigas bilang paalala sa mapayapang People Power Revolution ng 1986. Isinaad ng Around Us na ito'y tinaguyod ni Cardinal Jaime Sin noong 1989 bilang memorial sa mga mapayapang protesta at may modernong arkitektura na may malaking estatwa ng Birheng Maria. Dinisenyo ito ni Francisco Manyosa at binuksan sa publiko noong December 8, 1989. Hindi lang ito chapel. Ito'y simbolo ng ating demokrasya kahit nasa tabi ng traffic ng EDSA. Makakahanap ka pa rin ng katahimikan dito. Number 4. Sagrada Familia Church, Gateway Mall 2, Araneta City, Quezon City. Ito'y isa sa pinakabagong mall churches sa Metro Manila. Kilala ito bilang rooftop church ng bahagi ng Sky Garden ng mall. Kaya habang nasa loob ka, may pakiramdam ka pa rin ng open space at hangin. Ang simbahan ay modernong arkitektura na may mataas na beam na tila umaabot hanggang sa langit. Nagbibigay ng uplifting at spiritual na vibe. Dahil nasa itaas ito ng mall, mas tahimik kumpara sa ibang chapels. Parang hiwalay sa ingay ng syudad kahit nasa gitna ka ng Cubao. Ito'y ginagamit para sa regular mass, weddings at special events. Isa ito sa mga patunay na ang modernong malls ngayon ay hindi lang para sa shoppings, kundi para rin sa buong lifestyle
kasama ang faith and community. Number 3, Santo Niño de Paz, Greenbelt Chapel. Isa sa chapel na pinupuntahan ko din. Ito'y nasa Makati. Kakaiba dahil sa open air at dome shape na disenyo nito. Ayon sa reports, matatagpuan ito sa Greenbelt Park at napapalibutan ng maliliit na lawa at mga halaman na naghahatid ng tahimik at natural na kapaligiran. Binigyan din ng artikulo ang kakaibang pagsasanib ng kalikasan at pananampalataya. May mga benches sa loob, bukas sa mga gilid at may tanawing mga puno. Kahit nasa gitna ka ng business district ng Makati at mga sosyal na malls, parang nasa botanical garden ka. Maririnig mo ang huni ng ibon habang nagsisimba. Maraming nag-propose dito dahil sa romantic vibe. Number 2, Chapel of San Pedro Calungsod, SM Ora Premier, Taguig City. Sa itaas ng 7th level ng SM Ora Premier, nakatayo ang Chapel of San Pedro Calungsod. Ayon sa reports ng SM Prime noong 2013, ang kapilya ay dinisenyo na parang abstract na kuweba na may tubular na forma. Gawa sa kahoy at marmol, may 12 Stations of the Cross at may halos 300 seats. Ito ay pinangalanan sa unang Visayang santo at dinisenyong magbigay ng top of the world closer to God na pakiramdam. Pagdating mo sa Sky Park, bubungad sa iyo ang modernong obra. Parang nasa loob ka ng isang sculpture. Ang natural na ilaw at tahimik na ambience ay magandang pahinga mula sa mall crowd. And at number 1, Chapel of San Pedro Calungsod, SM Seaside City, Cebu, The Church of 100 Walls. Sikat na sikat ang simbahang ito. Dinisenyo ito ng Carlos Arnaiz Architecture or CAZA at binubuo ng 100 na hindi magkakaparehong pader na naglalabas ng natural na liwanag at parang modernong Stonehenge. May narthex, choir loft at iba pang espasyo sa loob. Kaya nitong pagkasyahin ang 800 na tao. Ang kapilya ay tinayo sa reclaimed site sa South Road Properties at nagbibigay ng kakaibang modernong espiritual na karanasan. Wala ka pang nakikitang ganitong simbahan sa Pilipinas. As in, parang art installation. Habang naglalakad ka sa pagitan ng pader, naiisip mo kung gaano kakulay ang paglalakbay ng pananampalataya. Sikat ito sa mga turista at deboto. Honorable mentions natin: Our Lady of Lourdes Chapel, Philinvest City. Bagamat lampas na sa 10, hindi rin natin pwedeng kalimutan ang bagong Our Lady of Lourdes Chapel sa Philinvest City. Ang ulat ng ABS-CBN ay naglalarawan ng arkitektura nito ay dinisenyo ng Hiroshi Nakamura Architects at gumagamit ng biophilic at minimalist na konsepto na sinasama ang natural na liwanag at hangin. May stained glasses eaves ni Helen Whitaker at may mga estatwa at krus na nililok ni Daniel de la Cruz. Binuksan ito noong 2023 at nanalo ng 2025 Urban Land Institute Asia Pacific Award for Excellence. Ang chapel na ito ay parang sining at simbahan sa iisang bubong. Lungti ang halaman at tubig ang nakapaligid dito, kaya't isa itong simbolo ng sustainable urban development. Ngayong alam nyo na, ang mall ay hindi lang lugar para gumastos, kundi pwede ring maging lugar para huminga, mag-isip at magdasal. Sa dami ng napuntahan nating mga simbahan sa loob ng malls, mapapansin mo, iba-iba ang designs pero iisa lang ang purpose. Bigyan tayo ng katahimikan sa gitna ng ingay ng mundo. Kaya ngayong merong giyera, please, magdasal tayo. Ang tanong ko ngayon, alin dito ang gusto mong puntahan? Yung open air na parang garden o yung modern na parang museum o yung makasaysayan na may malalim na kwento? At kung nagustuhan nyo ang ating episode for today, please comment. Hallelujah!
At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto! The end! Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!